Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jose de la Cruz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda. Napapansin niyo po ba na parang lumalayo ang loob ng inyong mga anak na may sapat ng gulang? Umiikli ba ang inyong mga tawagan sa telepono at ang kanilang pagdalaw ay nagiging bibihira na lang? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang problema ay maaaring nasa mga salitang ginagamit ninyo kapag kinakausap sila? Ngayon, ibubunyag ko ang 5 nakalalasong pananalita na hindi dapat sabihin ng mga nakatatandang magulang sa kanilang mga anak na may edad na, at maniwala kayo, ang ikalawang pananalita ay sobrang nakakasira na maaaring tuluyan na silang lumayo sa inyo. Ilang taon na po akong nagpapayo sa mga pamilya tungkol sa ganitong mga problema sa komunikasyon, at personal ko pong nasaksihan kung paano sinisira ng mga tila simpleng pananalita na ito ang mga relasyon. Sa pagtatapos nito, malalaman ninyo kung anong mga nakalalasong ekspresyon ang dapat alisin sa inyong bokabularyo at kung ano ang dapat sabihin sa halip para muling buuin ang mahahalagang ugnayan sa pamilya bago pa mahuli ang lahat. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Corazon, isang 72 taong gulang na biyuda mula sa Quezon City na hindi maintindihan kung bakit naging malayo ang kanyang 3 anak na may sapat ng gulang sa nakalipas na ilang taon. Sa kabila ng kanyang mabubuting intensyon, naging tensyonado ang mga pagsasama-sama ng pamilya, naging maikli ang mga tawagan sa telepono at madalas tanggihan ang kanyang mga imbitasyon. Labis na nalungkot si Aling Corazon, pakiramdam niya ay pinabayaan na siya ng mismong mga anak na pinagsakripisyuhan niya ng husto para mapalaki. Hanggang sa dumalo siya sa isang sesyon ng family counseling kasama ang kanyang bunsong anak na babae. Doon nagkaroon ng aha moment si Aling Corazon. Itinuro ng terapista ang mga partikular na pananalita na madalas gamitin ni Aling Corazon na siyang nagpapalayo sa kanyang mga anak. Natigilan si Aling Corazon. Wala siyang ideya na ang kanyang mga salita ay nagdudulot ng ganoong sakit. Hindi ito mga insulto o halatang pamumuna. Ito ay mga karaniwang ekspresyon na ginagamit ng maraming nakatatandang magulang nang hindi namamalayan ang kanilang mapanirang epekto. Nang matukoy at alisin ni Aling Corazon ang mga nakalalasong pananalitang ito sa kanyang mga pakikipag-usap, naging kapansin-pansin ang pagbabago sa relasyon ng kanyang pamilya. Sa loob lamang ng 3 buwan, mas madalas nang tumawag ang kanyang mga anak, naging mas madalas ang mga pagdalaw, at unti-unting nawala ang tensyon na namayani sa kanilang mga interaksyon sa loob ng maraming taon. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang eksaktong mga pananalita na muntik nang sumira sa relasyon ni Aling Corazon sa kanyang mga anak, ang parehong mga pananalita na maaaring tahimik na sumisira sa inyong mga ugnayan sa pamilya ngayon. Suriin natin ang mga pamatay relasyong ito at alamin kung ano ang dapat sabihin sa halip. Unang nakalalasong pananalita. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, naramdaman niyo na po ba na hindi kayo pinapahalagahan ng inyong mga anak na may sapat ng gulang, kaya nasabi ninyo ito? Naiintindihan ko po ang tukso, ngunit nagbabala ang mga psikolohista sa relasyon
na ang ekspresyong ito ay isa sa pinakanakasisirang anyo ng emosyonal na manipulasyon na maaaring gamitin ng mga magulang. Ipinaliwanag ni Dr. Regina Mariano, isang nangungunang family therapist sa Universidad ng Pilipinas, na ang pananalitang ito ay agad na lumilikha ng pananaw na parang transaksyon lang ang inyong relasyon sa inyong mga anak kapag sinasabi ng mga magulang na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, para na rin nilang sinusumbatan ang kanilang mga anak, anya. Ginagawa nitong utang na hindi mababayaran ng mga anak ang natural na pangangalaga ng magulang na lumilikha ng sama ng loob sa halip na pasasalamat. Halimbawa, si Mang Gregorio, isang 77 taong gulang na retiradong accountant mula sa Cebu. Hindi niya maiintindihan kung bakit bihira nang sagutin ng kanyang anak ang kanyang mga tawag. Sa isang bihirang hapunan nila, muling binanggit ni Mang Gregorio kung paano niya pinag-aral ang kanyang anak sa kolehiyo, sinasabing, "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ang pinakamaliit na magagawa mo ay tawagan ako minsan sa isang linggo." Sa wakas ay sumabog ang kanyang anak. Isiniwalat na ang mga ganitong panunumbat ang nagpalayo sa kanya sa loob ng maraming taon. Labis na nalungkot si Mang Gregorio nang malaman na ang kanyang mga pagtatangkang manatiling konektado ay lalo pa palang nagpapalayo sa kanyang anak. Sa gabay ng isang family counselor, natutunan ni Mang Gregorio na ipahayag ng direkta ang kanyang tunay na nararamdaman at pangangailangan sa halip na manumbat. Subukang sabihin, "Namimiss ko na talaga ang boses mo. Gusto ko sanang mas madalas tayong magkausap. Okay ba sa schedule mo kung tuwing linggo tayo magtawagan?" Ang paraang ito ay nagpapahayag ng inyong nais nang hindi ipinaparamdam sa inyong mga anak na sila'y may utang na loob o minamanipula. Tandaan po, ang pagiging magulang ay inyong pinili, hindi isang puhunan na umaasa ng tubo. Walang utang na loob ang inyong mga anak para sa pangangalagang ibinigay ninyo noong sila'y lumalaki. Sa pag-alis ng pananalitang ito sa inyong bokabularyo, agad kayong makakalikha ng mas malusog na ugnayan na batay sa respeto sa isa't isa sa halip na obligasyon. Ikalawang nakalalasong pananalita, "Yang asawa mo ang naglalayo sa iyo sa akin." Ito po ang pananalita na maaaring maging dahilan para tuluyan na kayong iwasan ng inyong mga anak. Ang mga eksperto sa relasyon ng pamilya ay nagkakaisang kinikilala ang akusasyong ito bilang lason sa relasyon. Kapag ipinapahiwatig ninyo na minamanipula ng asawa ng inyong anak, sila laban sa inyo, hindi lang ninyo inaatake ang kanilang partner, iniinsulto rin ninyo ang kanilang paghuhusga at sariling pagpapasya. Ipinaliwanag ni Dr. Jaime Santos, direktor ng Institusyon para sa Pamilya. Ang pahayag na ito ay pumipilit sa mga anak na may sapat ng gulang na pumili kung kanino sila magiging tapat, sa kanilang magulang o sa kanilang asawa, isang sitwasyong walang panalo na lumilikha ng matinding stress. Ang paulit-ulit na pagpilit sa pagpiling ito ay tiyak na makakasira o wawasak sa relasyon ng magulang at anak. Natutunan ni Aling Barbara, isang 78 taong gulang na lola mula sa Davao, ang aral na ito sa mahirap na paraan. Palagi niyang ipinapahiwatig na ang asawa ng kanyang anak na si Celia ang pumipigil dito sa pagdalaw. Mga komentong tulad ng, "Siguro ayaw ni Celia na maglaan ka ng oras para sa akin," o "Hindi ka naman ganyan dati bago ka ikasal,"
ay tila walang malisya para kay Aling Barbara. Ang hindi niya namamalayan ay ibinabahagi ng kanyang anak ang mga komentong ito sa kanyang asawa na lumilikha ng matinding tensyon sa kanilang pagsasama. Umabot sa sukdulan ang sitwasyon nang hayagang sinisi ni Aling Barbara ang kanyang manugang sa isang pagtitipon ng pamilya sa pagnanakaw sa kanyang anak. Nang gabing iyon, nagpadala ng text message ang kanyang anak na nagsasabing kailangan nila ng break muna sa kanilang relasyon. Tumagal ang break na iyon ng 7 buwan. Pinalampas ni Aling Barbara ang mga Pasko, kaarawan at ang pagsilang ng kanyang unang apo. Kinailangan ng propesyonal na pagpapayo at isang taos-pusong paghingi ng tawad sa kanyang anak at manugang bago nagsimula ang paghilom. Ngayon, sinisikap ni Aling Barbara na suportahan ang kanilang pagsasama sa halip na sirain ito. Sa halip na sisihin ang asawa ng inyong anak, subukan ito. Mahalaga kayong dalawa sa akin. Pinag-aaralan ko pa kung paano maging pinakamahusay na suporta sa inyong pamilya. Maaari ba tayong humanap ng mas maraming pagkakataon para magkausap na angkop para sa lahat? Ang paraang ito ay gumagalang sa kanilang pagsasama at kinikilala ang relasyon ng inyong anak bilang isang prayoridad na dapat lang naman. 3, nakalalasong pananalita. Noong panahon namin, iba ang ginagawa namin. Ang tila simpleng nostalgikong komento na ito ay may tagong kirot na maaaring seryosong makasira sa inyong relasyon sa mga anak na may sapat ng gulang. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa komunikasyon na ang pananalitang ito ay agad na nagtatatag ng isang balangkas ng kompetisyon sa pagitan ng mga henerasyon at nagpapahiwatig na ang mga makabagong pamamaraan ay mas mababa kaysa sa mga dating pamamaraan. Sinabi ni Dr. Sofia Reyes, profesor ng Intergenerational Studies sa pamantasan ng Ateneo de Manila, kapag madalas banggitin ng mga nakatatandang magulang ang kanilang panahon, hindi nila namamalayan na lumilikha sila ng distansya. Ang pananalitang ito ay naglalagay sa kanila bilang mga kritiko sa halip na mga kakampi, lalo na kapag tinatalakay ang pagpapalaki ng anak karera o mga pagpipilian sa pamumuhay. Isipin si Mang Timoteo, isang 74 taong gulang na lolo mula sa Iloilo. Hindi niya maintindihan kung bakit nagiging depensibo ang kanyang anak na babae tuwing nag-aalok siya ng payo sa pag-aalaga ng bata. Madalas niyang sinisimulan ang mga suhestyon sa, "Noong panahon namin, wala kaming lahat ng mga komplikadong patakaran sa kaligtasan na ito." O, "Noong panahon namin, iginagalang ng mga bata ang kanilang mga magulang." Taos-pusong sinusubukan ni Mang Timoteo na tumulong, ngunit ang kanyang paraan ay nagparamdam sa kanyang anak na siya'y hinuhusgahan at minamaliit bilang magulang. Matapos ipaliwanag ng kanyang anak kung paano siya naapektuhan ng mga komentong ito, binago ni Mang Timoteo ang kanyang paraan. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga makabagong pamamaraan ng pagpapalaki ng anak sa halip na punahin ang mga ito. Nagpahayag siya ng tunay na kuryosidad kung bakit nagbago ang ilang mga kasanayan. Unti-unting natunaw ang tensyon sa pagitan nila at naging mas bukas ang kanyang anak na paminsan-minsan ay isama ang ilan sa kanyang tradisyonal na karunungan. Sa halip na bigyang diin ang pagkakaiba ng mga henerasyon, subukang sabihin, "Interesado akong malaman
kung paano mo ito ginagawa, makakatulong kaya kung ikuwento ko kung ano ang ang naging epektibo sa akin noong pinalalaki pa kita. Ang formulasyong ito ay nag-aalok ng inyong karanasan bilang isang opsyon sa halip na iposisyon ito bilang superior. Tandaan, ang inyong layunin ay dapat koneksyon, hindi koreksyon. Kapag nagpakita kayo ng respeto sa mga desisyon ng inyong mga anak na may sapat ng gulang, mas malamang na pahalagahan nila ang inyong pananaw at kusang hihingi ng inyong opinyon. Ikaapat na nakalalasong pananalita. Hindi ka na dumadalaw, tumatawag sa akin. Ang mga absolutong pahayag na ito ay maaaring parang totoo sa mga sandali ng kalungkutan, ngunit nagbabala ang mga tagapayo sa relasyon na ito'y mga pamatay relasyon. Ang paggamit ng mga salitang tulad ng hindi kailanman o palagi ay sumisira sa realidad at agad na naglalagay sa inyong mga anak sa depensibong posisyon. Ipinaliwanag ni Dr. Miguel Ramos, isang family psychologist at may akda ng paghilom ng relasyong pampamilya. Ang mga absolutong pahayag tulad ng hindi ka na dumadalaw ay lumilikha ng isang sitwasyong walang panalo para sa mga anak na may sapat ng gulang. Kahit na dumalaw sila noong nakaraang buwan, idineklara na ng magulang na ito'y hindi sapat. Ito ay lumilikha ng sama ng loob at pagkabalisa sa mga susunod na interaksyon. Isipin si Aling Evelyn, isang 70 taong gulang na byuda mula sa Maynila. Madalas siyang magreklamo sa kanyang anak na babae, hindi ka na tumatawag sa akin at matagal na kitang hindi nakakausap. Kahit na nag-usap sila noong nakaraang linggo. Nagsimulang katakutan ng kanyang anak ang kanilang mga interaksyon, alam na gaano man kadalas siyang tumawag, hindi ito kailanman magiging sapat para maiwasan ang mga akusasyong ito. Dumating ang pagbabago nang iminungkahi ng kaibigan ni Aling Evelyn na magtago siya ng isang tala-arawan ng lahat ng interaksyon sa pamilya. Nagulat si Aling Evelyn nang matuklasan na nakakausap pala niya ang kanyang anak 2 hanggang 3 beses lingguhan sa pamamagitan ng mga tawag, text at social media. Ang problema ay hindi ang dalas, kundi ang persepsyon at mga inaasahan ni Aling Evelyn. Sa tulong ng isang terapista, natutunan ni Aling Evelyn na kilalanin ang bawat koneksyon ng positibo sa halip na mag-focus sa mga puwang sa pagitan nila. Nagsimula siyang magpasalamat para sa mga partikular na interaksyon. Talagang nasiyahan ako sa tawagan natin noong nakaraang Martes. O salamat sa pagpapadala ng mga litrato ng mga bata. Sa halip na mag-akusa subukan, pinahahalagahan ko ang ating oras na magkasama. Medyo nalulungkot ako kamakailan at gustong-gusto kong magkaroon tayo ng regular na oras para magkausap na babagay sa schedule mo. Ano kaya ang maaari nating gawin? Ang paraang ito ay nagpapahayag ng inyong damdamin at pangangailangan ng walang paninisi o pagmamalabis. Ang pag-unawa na ang inyong mga anak na may sapat ng gulang ay nagbabalanse ng mga karera sarili nilang mga anak at maraming iba pang responsibilidad ay tumutulong na ilagay ang inyong relasyon sa tamang perspektibo. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga pagsisikap sa halip na mag-focus sa mga inaakalang pagkukulang, makakalikha kayo ng mas malusog na ugnayan. Ikalimang nakalalasong pananalita,
Magsisisi ka kapag wala na ako. Ang paggamit sa inyong mortalidad bilang emosyonal na panggigipit ay maaaring parang tiyak na paraan para makakuha ng atensyon, ngunit nagbabala ang mga eksperto na ito'y lalo lang nagpapalayo sa inyong mga anak. Pinagsasama ng pananalitang ito ang konsensya, manipulasyon at takot sa isang nakalalasong halo na sumisira sa tiwala at lumilikha ng pagkabalisa. Ipinaliwanag ni Dr. Elizabeth Paras, gerontologist at family counselor sa Universidad ng Santo Tomas, kapag ginagamit ng mga nakatatandang magulang ang kanilang mortalidad bilang banta, lumilikha sila ng traumatikong asosasyon sa kanilang nalalapit na pagpanaw. Sa halip na mag-udyok ng mas maraming koneksyon, ang mga pahayag na ito ay madalas na nagtitrigger ng pag-iwas habang sinusubukan ng mga anak na may sapat ng gulang na takasan ang emosyonal na manipulasyon. Halimbawa, si Mang Roberto, isang 78 taong gulang na lolo mula sa Baguio. Tuwing hindi makadalo ang kanyang mga anak sa isang pagtitipon ng pamilya o hindi sumasang-ayon sa kanyang payo, sinasabi niya, balang araw, mawawala rin ako at magsisisi kayo na sana'y nakinig kayo sa akin, o magsisisi kayo na hindi kayo naglaan ng mas maraming oras sa akin kapag patay na ako. Nagsimulang limitahan ng kanyang mga anak ang kanilang interaksyon sa kanya dahil hindi na nila makayanan ang emosyonal na blackmail. Nagbago ang sitwasyon nang sa wakas ay kinumpronta siya ng panganay niyang anak, ipinapaliwanag kung paano naapektuhan ng mga komentong ito ang pamilya. Sa tulong ng propesyonal, napagtanto ni Mang Roberto na ipinapahayag niya ang mga lehitimong takot tungkol sa pagiging makalimutan o hindi mahalaga, ngunit sa mapanirang paraan. Natutunan niyang ipahayag ng direkta ang kanyang pagnanais para sa koneksyon sa halip na sa pamamagitan ng mga nakatagong banta. Sa halip na gamitin ang inyong mortalidad bilang sandata, subukan. Napakahalaga sa akin ng mga sandaling ito kasama ang pamilya. Sana makagawa pa tayo ng mas maraming alaala sa mga darating na buwan. Ito ay nagpapahayag ng inyong pagnanais para sa koneksyon ng walang manipulasyon o konsensya. Tandaan, ang kalidad ng relasyon ay nabubuo sa respeto at pangunawa sa isa't isa, hindi sa obligasyon o takot. Gugustuhin ng inyong mga anak na makasama kayo dahil nasisiyahan sila sa inyong kumpanya, hindi dahil natatakot sila sa hinaharap na pagsisisi. Ang nakatagong panganib ng mga pananalitang ito ang dahilan kung bakit partikular na mapanganib ang 5 pananalitang ito ay kung gaano sila karaniwan at tila walang malisya. Karamihan sa mga nakatatandang magulang na gumagamit nito ay walang ideya sa pinsalang idinudulot nila. Taos-puso silang naniniwala na nagpapahayag sila ng mga lehitimong alalahanin o nakikipag-usap lamang. Isinisiwalat ng pananaliksik sa neuroscience na isinagawa sa paaralang medikal ng UP kung bakit napakasama ng mga pananalitang ito. Ipinaliwanag ni Dr. Efren Reyes, kapag naririnig ng mga tao ang ganitong uri ng mga mapang akusa o mapanlinlang na pahayag mula sa mga mahal sa buhay, ang kanilang utak ay nagtitrigger ng parehong tugon sa stress tulad ng isang pisikal na banta. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang pattern ng pag-iwas na mahalagang sinasanay ang tao na limitahan
ang pakikipag-ugnayan sa pinagmumulan ng stress. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit unti-unting binabawasan ng maraming anak na may sapat ng gulang ang komunikasyon sa mga magulang na gumagamit ng mga pananalitang ito. Hindi ito isang sinasadyang desisyon na pabayaan ang kanilang mga magulang. Ito ay isang natural na psikolohikal na tugon sa emosyonal na pagkabalisa. Ang mabuting balita ay ang pagkilala sa mga pattern na ito ang unang hakbang sa pagputol sa mga ito. Sa pamamagitan ng sadyang pagpapalit sa mga nakalalasong pananalitang ito ng mas malusog na mga alternatibo, maaari ninyong simulan kaagad ang pag-aayos ng mga nasirang relasyon. Pagbabago ng inyong estilo ng komunikasyon. Hindi madali ang pagbabago ng matagal ng mga gawi sa komunikasyon, lalo na kung naging automatiko na itong mga tugon. Narito ang isang praktikal na 3 hakbang na pamamaraan na inire-rekomenda ng mga family therapist. Maging alerto sa sarili, pansinin kung kailan ninyo malapit nang gamitin ang isa sa mga nakalalasong pananalitang ito. Anong emosyon ang nagtutulak dito? Kayo ba ay nalulungkot, hindi pinapahalagahan o natatakot? Ang pagtukoy sa pinag-uugatang pangangailangan ay makakatulong sa inyong ipahayag ito ng mas direkta. Huminto muna bago magsalita. Kapag naramdaman ninyo ang pagnanasang sabihin ang isa sa mga pananalitang ito, huminga ng malalim at sadyang pumili ng mas malusog na alternatibo. Maaaring maging awkward ito sa simula, ngunit sa pagsasanay, magiging natural ito. Direktang ipahayag ang inyong damdamin at pangangailangan sa halip na sabihing, "Hindi ka na dumadalaw sa akin." Subukan, "Nalulungkot ako kamakailan at gustong-gusto kitang makita ng mas madalas." Ito ay nagpapahayag ng parehong pinag-uugatang alalahanin ng walang paninisi o akusasyon. Alalahanin si Aling Patricia, ang 75 taong gulang na lola mula sa Batangas na nagbago ng kanyang relasyon sa kanyang 3 anak na may sapat ng gulang sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga pananalitang ito. Pagkatapos ng ilang buwan ng pilit na interaksyon, nagpasya siyang baguhin ang kanyang estilo ng komunikasyon. Sa simula nag-aalinlangan ang kanyang mga anak, ngunit habang patuloy siyang nagpakita ng mga bagong pattern ng interaksyon, unti-unting nawala ang mga hadlang sa pagitan nila. 6 na buwan. Pagkatapos ginulat siya ng kanyang anak na babae sa pamamagitan ng pagmumungkahi na mag-weekend trip sila. Isang bagay na hindi maiisip noong panahon ng kanilang dating dinamika sa komunikasyon. Hindi naman sa hindi ako mahal ng mga anak ko, pagmumuni-muni ni Aling Patricia, hindi lang nila makayanan ang emosyonal na bigat ng estilo ko sa pakikipag-usap. Pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa hinaharap, ngayong alam na ninyo kung anong mga pananalita ang dapat iwasan. Mag-focus tayo sa mga positibong estratehiya sa komunikasyon na nagpapatibay ng mga ugnayan sa pamilya. Regular na magpasalamat, pansinin at kilalanin ang mga paraan kung paano nagpapakita ng suporta ang inyong mga anak sa inyo sa halip na mag-focus sa kung ano ang kulang. Igalang ang kanilang espasyo, kilalanin na ang inyong mga anak na may sapat ng gulang ay may mga responsibilidad at prioridad bukod sa inyong relasyon sa kanila. Magpakita ng interes sa kanilang buhay nang hindi hinihiling na unahin nila kayo kaysa sa lahat. Gawing kasiyasiya
ang pag-uusap. Maging ang magulang na gustong kausapin ng inyong mga anak, hindi yung obligado lang silang kumustahin. Magbahagi ng positibong balita, magtanong tungkol sa kanilang mga interes, at iwasang gawing sesyon ng reklamo ang bawat pag-uusap. Mag-alok ng suporta ng walang panghuhusga. Maging mapagkukunan ng tulong para sa inyong mga anak kapag kailangan nila ng payo o tulong, ngunit igalang ang kanilang mga desisyon kahit na iba ito sa inyong mga rekomendasyon. Gumawa ng mga bagong tradisyon na angkop sa nagbabagong buhay ng lahat sa halip na ipilit na panatilihin ang bawat makasaysayang kasanayan ng pamilya. Makipagtulungan sa paglikha ng mga pagtitipon na angkop sa kasalukuyang kalagayan. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga positibong estratehiyang ito habang inaalis ang mga nakalalasong pananalita, makakalikha kayo ng isang dinamika sa pamilya na binuo sa respeto sa isa't isa at tunay na koneksyon sa halip na obligasyon o konsensya. Ngayon, alam na ninyo ang 5 nakalalasong pananalita na tahimik na sumisira sa inyong relasyon sa inyong mga anak, na may sapat ng gulang at mayroon na kayong mga praktikal na alternatibong magagamit sa halip. Tandaan po, hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga pattern ng komunikasyon at muling buuin ang mga koneksyon. Ang inyong relasyon sa inyong mga anak ay maaaring lumago ng mas matibay at mas makabuluhan sa mga huling taon na ito, ngunit nangangailangan ito ng sadyang pagsisikap at kahandaang umangkop. Kung may nakilala kayo sa mga pananalitang ito sa inyong sariling komunikasyon, huwag po ninyong sisihin ang inyong sarili. Ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa positibong pagbabago. Magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagpili ng isang pananalita na aalisin at ang malusog na alternatibo nito na isa sa praktika. Mapapansin ng inyong mga anak ang pagkakaiba kahit na hindi sila agad magkomento tungkol dito.